Magandang hapon mga kapatid. Ngayon po ay makakasama po natin si Pastor Val para po sa naging pagtalakay natin kanina para mabigyan po tayo ulit ng maikli pong panayam tungkol po sa naging word po natin kanina. So, magandang hapon po, Pastor Val. Magandang hapon. Ma'am, napakaganda po kanina nung word niyo. Tunay nga Lord. po na napakadakila po ng Lord na wala po talagang kapantay, wala po talagang katulad ng Lord. Para po sa unang tanong, paano po ba natin masisigurado na hindi po natin mauulit yung mga pagkakamali po ng mga Israelita dati? So ito yung sinasabi mo na sa Isaiah chapter 46, Apa. kung saan sila ay tumalikod Apa. sa Diyos at gumawa ng sarili na lang Diyos-Diyosan. Okay, paano natin hindi mauulit? Actually, it's a tricky question, but to sum up, yung pinakabuod, you must go back to your first love. It's a different experience of knowing God, pero yung love ay nawala, makakalimutan mo lahat eh. Parang sa relasyon sa tao, yes, darating tayo sa punto na mahal natin sa tao, and yet, when we fall out of love, lahat ng magandang nagawa niya, makakalimutan natin. And that is why God is always reminding us, doon mismo sa may commandment niya, to love God sa buong pagkatao natin. Bakit? Kasi ito yung pinaka magsasalba sa atin, papunta doon sa wag pumunta doon sa ginawa ng mga Israelita. Tandaan natin na to experience God is to always engagement doon sa pagkatawag sa atin. Kasi sa totoo lang, ang tao lagi nakakalimot sa Diyos. But then, if you want to experience God, kung ayaw mo matulad sa mga Israelita dati, always remember yung experience mo sa Lord sa past. Kaya pag-usapan natin kanina, always savor the present situation with God and always looking forward in the future kasama ang Diyos. Maraming salamat po. Para naman po sa sunod na tanong, basta din po sa sinabi nyo kanina, paano nga po ba natin ma-experience ang Diyos? Paano natin may experience ang Diyos? Okay. Sa ating kakayanan, hindi natin kaya. Paano ko nasabi? Experiencing God always initiate from God. It's always from the invitation of God. Now, paano yung invitation? Pastor, paano yung invitation na sinasabi natin? Every time God commands or assign a task sa ating mga Kristiyano, it's an invitation for us to experience His power, His love, yung pagpapatawad, everything. Bakit? Kasi every time na ang Diyos nagpagawa sa'yo, for example, sa akin, hindi ka naman niya, sige, punta ka doon, mag-isa ka. No. In every time that God commands us and gives us a task, kasama natin siya. At ang maganda pa rito is every time na ginagawa natin yung task, mostly hindi naman talaga tayong gumagawa. Ang Diyos pa rin naman ang gumagawa, kasama lang natin siya. That is why, kung gusto mo maranasan ng Diyos, gusto mo siyang lumalim yung relasyon, gusto mo siyang ma-experience, gusto mo maranasan yung sinasabi nilang pag-ibig ng Diyos, gusto mo maranasan yung kapayapaan na hindi naiintindihan ng mundo, isa lang ang key, pag-usapan natin kanina, obedience. Because when we obey, it's just like accepting the invitation of sailing with God, doing something with God, prioritizing with God, having a siesta with God, having a peaceful conversation with God. It always starts with the invitation of God and it ends up in our obedience. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo next week. See you mga kapatid. God bless. I invite everyone po to attend our Sunday worship service at 10 o'clock a.m. to 12 noon, located at number 1 Mabolo Street, San Jose, Rodriguez, Rizal. And please follow us to our social media platforms. God bless everyone.